Kaya mayong buntag sa tanan. Happy Mother's Sunday. Today is Mother's Sunday, and the world celebrate about this occasion in whom it originates in America. That was in the second uh, Sunday of of May in 1914 or 41, where they declared that this particular day as celebration or commemoration of mothers. Happy Mother's Sunday again. uh, every time nga nata nga panahon, I could recall again my mother. Anyway, di good mapugnan. We were 9 nga magsuon, and my father died when I was still 5 years old. Di good mapugnan. And I could recall, nagalingkod ko din ha, nga akong mama mo ratog Espanyol, very strict. Unong siyam mi nga magsuon, pero duhami ako ug katong akong manghod. Ako'y kinamanghuran ug katong sa iyang gi-adapt sa mong kinamaglungan nga elementary grade ko kanato nga Katoliko kong mama. We are required kaming tulo nga magluhod mi nga mag-ampo. Katoliko pa to, Katoliko, pero may namdum ko ba? About my mother. We are still unbeliever before, pero instricto kayo akong mama kanadto. Nagaluhod mi nga nag-ampo every 6 in the evening. Kaming tulo, may namdum ko. Then when I graduated, nagtrabaho na po ko, it was, bisan sa estudyante pa ko, it was my my plan or desire nga kung makahuman ko, kaya ako ramay nahuman sa mong magsuon. Siyami, ako rin human. Nga naagad sa akong plano nga kung mahuman ko, ako yung kwaon akong mama, kung asa ko. So that when I was, nagtrabaho ko sa Zamboanga, then nagbalhin ko di sa Davao, then later on sa diyang naka-position ako, akong gikuha agad akong mama. Sa ako. O sa akong kamot, sa akong poder na matay ito akong mama. O akong mama, kung ako, elementary grade pa ko kanadto, magluhod ko yung mag-ampo. Balik-balik tong ampo nga kaibaran na mo. Pero when I become a Christian, I could recall akong mama ang merong nag-persecute sa ko. Perting sukuha sa akong mama. But by the grace of God, she was saved at the age of 72. 72 na. Nagpabautismo gito siya. O iya pag yung gidala tong yang santo nga gikag Pagadian City, katong yang Birhen nga gikan sa Davao City, Pagadian City, gidala niya sa akong balay nga sa diyang Kristiyano ko maglagot ko. Iya tong gidala, gisurrender niya sa akong pastor. Akong dinha mismo, gibukbuk sa akong pastor. My mother now is in heaven. I know that she's saved. Happy Mother's Sunday. Not long ago, I think 2 years ago, I think, nga the first time nga ang Pilipinas ning daog, doon ay usa ka athlete nato nga ning daog og gymnast 2 gold. Og nga hibalo mo sa duha gold nga iyang nakuha. In Olympics, it was a very rare reward and opportunity. But what he did is he despised and condemned his parents. Kaya mo niya, pertitong basto sa itong anak. Well known siya sa kalibutan, pero gipakaulawan niya ang iyang panimalay, ang iyang inahan, o iyang ama. Kaya mo anak, si Yolo, that was the most worst kind of a person. Me as a pastor. Bastos nga anak. Millions to yan nakuha. Pero I don't. Then I could recall, I have known of a lawyer nga she was an adopted daughter.
Pero sa diyang adopted daughter siya, of course, naning kamot siya nag-eskwela. Nahuman siya ug nahimong abogado. Pero sa diyang nag-abogado siya, iyang gikuha ay yung inahan nga naa siyang puder, I think hantod karon. Wa niya gikaulaw nga adopted siya ug wa pud niya gikaulaw ang iyang ginikanan. Oh my. Today I'll be preaching about mother. I was born and raised of a mother. I said, ug ang akong personalidad, murag nakopya na ako ni sa akong mama. Ug ang akong pagpadako sa akong anak, sa akong pagka-stricto, murag kadto nakopya na ako sa akong mama. Nga, I could recall, kanatong naga-eskwela, high school pa ko kanatong, but ayaw lang po niyo kamata. Nambot lang ba nga, second year pa ko nakauyab na ko. Second year, nahiboan man na sa akong mama. Giadto ko niya sa eskwelahan. Pagawas na ako, sagpa ko ng mama sa eskwelahan. Sa SMC Annex. Basta, wala ko yun ako. Oh, my mother. Pero when I graduated my course in MSU Marawi City. Kana, kuyaw na ang eskwelahan sa mong panahon. Pag-graduate na ako, akong gikuha akong mama. When my name is called, si Onofre Corpus ka na itong sekretary sa, wala pa mo na nga panahon, 1982. Mga napa mo sa tubig pa mo. Og nakalaman mo gid akong mama kang sekretary Onofre Corpus og sa kang Ali Di Mapuro when I graduated. Wa gyud na ako gikaulaw akong mama. O say makahilak na tani. I don't like kadagtong Olympiad nga murag nakakantaning Mother's Sunday na to. Anyway, I read of a book when I studied this message. A book of Heaps Observation in America. Ingon niya, and I like to quote niya, the thing that impresses me about America niya is, ako na lang din, is that parents in America are very obedient to their children. Akong gibasa pa. Masabot mo? Yung sa Ephesians chapter 6 verse 1, children obey your parents. Pero si doctor or professor wins sa ngalan niya. Wala na butang, pero ngunya as his observation of the trend of the youngster in America and even in the world, ngunya I was so impressed with the kind of parents in this state, America. Why ngunya they are so obedient to their children? Makasabot mo na. What I mean is that daghang mga batan-on karon nga walay tahod og mga ginikanan. Og napoy mga ginikanan karon nga matinahuron silang mga anak. Nga ang buot pasabot nga kasagaran dunay mga batan-on karon that are ruling in the house. Why? Because many parents do not know how to discipline children. Not only that, but the government karon kasagaran sa gobyerno nato karon o sa atong pamalaod karon, of course, nga nawad-an na kasagaran labi na sa Amerika kinupya lang nato ang actually atong mga balaod. By the way, giskot tag balaod nga ato di sa Pilipinas, daghan kay tag magbabalaod, pero ilang balaod nga nahimo ginakopya ra baya sa Amerika.
para sa nang children's right nga ni Pangilinan, kinopya naman na sa Amerika. Dili man na mga original. Kanang mga balaw na to about sa mga sakyanan, mga kinopya ra gud na. Kasagaran. About, gisgot na po. Anyway, sorry. I'll be preaching on yung hapon about government. Anyway, daghang mga balaod karon ngayon ako nga usay nakadaot sa ato ang panimalay sa atong pamilya ug bisan usab sa sosyedad tungod kay sa pamalaod nga kining gitawag nga children's right. Nga dili na nato gawad-an og katungod ang mga ginikanan ang mo disiplina sa ilang mga din usab daghang mga maestra na sa educational system sa atong gobyerno. Ang mga estudyante, ang mga maestra na po karon di kuha katungod nga mo disiplina sa ilang mga estudyante. I could recall not long mga 1 year after na naprubahan to nga bill about this children's right, nga doon na tayo member diri nga di pagod siya unta angayan nga mag-retire nga maestra. Nag-retire siya tungod sa iyang kahadlok. Nga naman, kay doon na siya ikaubang maestra nga maybe unaware to nga na ang balawd nga sama to. Nga iyang kasabuan og iyang labay og tiyok ang estudyante. Gipailag kaso sa ginikanan. Ang iyang gibuhat para maundang ang kaso, gibayaran niya 10,000 ang ginikanan. Ang maestra para manilo. Mother's Sunday. Makuan ko sa akong emotion. Anyway, now notice in Proverbs chapter 30. In Proverbs chapter 30. And verse 11. But before we read that, part of my introduction is that I have dagang kog mga as a pastor sa taga magwali ko, nagatuon ko ug nagatanaw ko sa akong mga kaagi ug akong mga eksperyensya. Especially on this subject that we are about to tackle or to learn, honor thy mother. That I have a neighbor. Doon na po ko'y silingan ka na to sa Davao City. Nga silingan doon mi tapad kumpare mi ato. Nga doon na siya bugtong anak ng babae. Pero ang bana di mga unbeliever mo sila. Pero sa dali nga pagkaistorya, nga kadtong ilang bugtong anak sa tumang pagkapalangga at the age of 17 years old. Babae ito. Napabuntisan siya. That was, I think, 1987. Dahil nanganak to siya, tanaw niyo, nanganak to siya, kadtong napabuntisan, 15 years later, 15 years na po itong iyang anak na babae, napabuntisan na po. Nanganak na po siya. Magit ko ninyo, that was 19, naanak ko din sa pastor 2005. Pero sa din akong gina-recall, ubog tong ragod tong anak. Pero ang sa din I recall it, mahinumdum ko sa inahan nato. Nga unta, usaraman, mabantayan niya kaya ang bana nagkakuan. But anyway, sa ako nang ginatanaw ba, it's very scary. And in fact, and in truth, doon na po tayo membro diri ka na ito. Okay, ramo, istorya sa tagamay. Na yung membro na ito diri ka na ito, nga nag-adapt, what sila anak, nag-adapt siya, ug duha, bayig laki. Katong bayi, wala pa to'y, siguro 18 years old. Napabuntisan po. Nanganak yun po. Ang nakapabuntis, Muslim pa yun. Pero itong akong ginatanaw, kung akong ginatanaw na silip na po na ako, ang ba naman good, busy sa trabaho, pero ang inahan, moto'y doon ay dakong katungdanan. Then later on, di lang tumo. Duha ilang gi-adapt. Napabuntisan, napaangkan tong usa.
katong usa nga laki, bayag laki, bayot. Bayot yun ang usa. Very worse. Mungto nga dili sila ning kadto kay baluko nga di ning later on naka-decide sila kundi kay di man sila makaagwanta sa ako kay muwali man gyud ko. Now I'm speaking about honoring mother. Sa dihang ako ning walihon, ako po ginasigutan ni kay ang inahan sa panimalay munay dakong responsibilidad nga mag-build sa ilahang mga anak. Sama sa amo kanadto, mo trabaho ang laki, ang inahan ang nagapabilin. Kasagaran. Pero later on, nagakwan na po. Pero most likely, sa training sa mga bata, para sa, I'm speaking about experience, labi na sa ako, kaya ako nagdako ko nga nagpanday sa ako, akong mama yun. Akong mama, papa. Pero ako ma-relate niya sa mga kapanimalayan. But that, di rin ako ginakuan ang much blame on the mother. Pero dako ang role sa ginikanan sa pag-build up sa karakter silang mga kasagaran. So in Proverbs chapter 30, notice this in verse 11. Natandog ako ang pagbati sa akong may sigutan akong mamada. Lain akong kwa. Na-emotional ko. Sa Proverbs chapter 30, notice in verse 11. Notice being particular, not only a prophecy, but the word of God teaches about those of the children, on the kind of children that we will have in the next generation. Yeah. There is a generation that curseth their father and that not bless their mother. Now this proverb is written by the wisest man Israel had produced, and it was Solomon. But in here, doon na siya gisulti nga dili maayo. And speak about children. That ingon niya, there is a generation that curseth their father and that not bless their mother. Daghang lately, bago lang karon sa Facebook, doon ay anak sa prominti nga congressman diri. Nakakuan mo? Nga iyang gigubag maayo ang iyang amahan. Grabe nga klase nga mga anak. Through all the world, kung nakita ninyo, na politiko dali, nga giberahan og maayo siya ang kaugaling ng anak. Mga negative ang gisulti siya anak para sa amahan. But before that happened, it was already prophesied in the Bible and in the Word of God that there come a time that there is a generation that curseth father, and will not bless mother. The word bless there simply means do not respect their mother. But then you will find that in 2 Timothy chapter 3, in 2 Timothy chapter 3, that was prophesied. But yet in 2 Timothy chapter 3, when Apostle Paul wrote about the kind of character that is severe, perilous, dangerous in the latter years or in the last days, we will find this in verse 2, where it says, for men shall be haver of their own traitors, boasters, blasphemers. Notice the next word niya, disobedient to parents, unthankful, unholy. Appeal sa perilous times. Kung namay in the last days, dili ang gira, dili ang earthquake, dili ang kagutom. Ang kuyaw nga hitabo sa in the last days is the character of men. Muna ang character. And one of that character that is being mentioned, that is very worse, is that niya disobedient to parents. Then notice, ingon niya sa verse 3, without natural affection. The word without natural affection, as I studied, simply means they have no love for family.
They have no love for, wala pang pagbati silang mga ginikanan o silang palibot. Ambot lang. Pero kung among tanawon, daghang mga young people nga mas close sila sa mga tagagawas kaysa usahay sa ilang programang panimalay. That is very sad. Then, this was prophesied. But yet, you will find in Romans chapter 1, and in verse particularly sa verse 29, dili sa Romans, sa book of Romans, giniskutan na po diri ang karakter sa mga tao. Not only karakter sa mga tao, pero ang mga karakter sa mga dili magtotoo. People that do not believe God, but there are those that say, ako kailan kog Diyos. Pero mahibaw-an nimo ang ilang declaration na kaila sa Diyos, dito silang magawi. Ug diri gisulti ang mga gawi sa mga tao nga dili magtuto. Ug sa verse 29 mo niingon niya. Yun niya, being filled with unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murders, debate, backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, din niya, disobedient to parents. Then sa verse 31 niya, without understanding, and covenant breakers, without natural affection. Now, amot lang, pero tagkang mga batanon karon nga sayon-sayon lang nila o disrespect ang ilang maginikan. Sayon-sayon lang yun nila, wala yun. Sayon-sayon lang nila pag wala yung batasan siyang ginawan. Pero ang di mayo, kung lain, cool, mayong buntag, cool, mayong buntag, ti. Very sad. Plastic. Kung lain, murag manganghil. Pero ilang ginikanan mismo. Now, in Exodus chapter 20, you will find here in Exodus chapter 20 that when Israelites was now in the wilderness, here God gave the Ten Commandments written by Moses. And you will find here in these Ten Commandments that these Ten Commandments are divided into two sections. The first four commandments is about the relationship of man toward God. And that is our vertical relationship, kita, paingon sa langit, or man toward God. And on the first commandments that was given here, you will find that it is about worshiping God. Thou shalt have no other gods. Then in another section, in verse 1 to verse 11, it's about our relationship with God. Then later you will notice in verse 12 up to verse 18 or verse 20, it's about our relationship towards others. And you will find that in this horizontal relationship or our relationship with others, the foundation here is in verse 12. Just like in our relationship with God, ang foundation dito is about God. No one, what tay laing simbahon kung dili gyud ang Ginoo. Do not make any image. And then but yet when God gave these commandments in relation to how we relate ourselves to mankind, ang yang foundation diri is verse 12. And here ingon niya, honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land that which the Lord thy God giveth thee. So that kining foundation of how we relate ourselves, kinahanglan nga naani sa atong panmalay ug ang kini dinha ma-relate nato sa atong mismo ginikanan. To the point that do na ko'y
gikot ug akong gisulat nga observation ni Dr. Coley in relation with this relationship that we had, particularly at is grounded in the home about father and mother and the family. Where he said niya, children that are rebellious and disrespectful to parents are and who give them life and sustenance are also disrespectful to God. So that niya kung ang mga bata o mga anak nga walay tahod sa ilang mga ginikanan o rebelde sa ilang mga ginikanan, ang buot pasabot ana wala na siya dahil pagtahod o respeto sa Ginoo. Og ang usang bata ingon po niya, a children that do not respect God, therefore he do not respect anyone. So sa ako ning ginatanaw, may mga bata nga mga maayo, yung tanaw mo kuan. Pero di ay kadto ingon ako mga hypocrisy. For ingon niya, for how could you respect others kung di nimo marespetuhan ang imong ginikanan o labi na ang imong amahan o imong inahan. O how could you say that you have respect for God kung kini mismo nga imong makita kadulog-dulog nimo, mo'y nagpadako sa imo, mo'y nagpa-sustain sa imo, di nimo marespetuhan, makasulti ka sa ako na nagrespeto kag Dios nga di nimo makita. Guwapo ni. I hope we are getting. So that, kung unsa ang sosyudad, makita nimo na didto sa mga tao nga naa ng sosyudad. Kung ang sosyudad di mayo, makita nimo na didto sa panimalay nga ilang gikanan. Muna nga daghang rebelde, o yes, daghang rebelde nga mga tao, kana tungod kay dito sa panimalay, dito nagsugod, dunay pagrebelde. And this is very sad. Why? Because doon na po yung mga ginikanan nga ilang gitolerate ni sa ila. Dagkang mga ginikanan karon nga mahadlok mo disiplina sa ilang moto nga there was a time, dugay na to, mga 2 months ago, 3 months na. Na doon ay conference dito sa Agusan. Katong mga abigo na kauban katigwali ko ana nila kanadto. Unya siguro atong sitwasyon nag-break sila, naggrupo sila, istorya sila. Then ila kong gitawagan. Katong nagtawag, ako tong amigo nga pastor. Na ako din na kanadto. Din akong gitubag siya. Pagtubag na ko, uy, kumusta mo na? Niya, sorry, brother, wala lang taka i-gimbita kayo. Ako'y problema. Kung nagsulti ito, abinin mo siya ang isulti sa ko. Kumusta si imong anak na si Jongjong? Ana din ko. Ako kay basta mo andar, ako andar, abtik ni mo andar. Ingon ako, pandamay. Ako na po'y gisumsuman. Sa ako na gisumsuman na po ko. Dahil na ako, okay raman. Yung story siya. Dahil ingon ako. Kabalo mo, ako, nagka-disiplina ko, anak. Di pwede akong anak nga ako yung uti-uti yun. Di. Kabalo mo sa nitabos ako, ako, mo disiplina ako. Kamu, buutan ninyong mga anak, di mag-rebelde sa inyo, nga naman. Kay, gasubmitar man mo sa inyong mga anak. Ako kay di man kung submitar, ayoko ninyo ipareha. Di na akong giop. Kang mga ginikanan pa yapol nga nagasubmitar silang mga anak. Muna nga para walay trouble. Pero dili man na ang tudlo sa Biblia.
Kayo niya sa Ephesians chapter 6 verse 1, children, obey your parent in the Lord. Whatsoever happen. It is their duty to obey their parents, particularly mother. Tiyaw muna. 9 months nga daladala, I understand that. Ngay mga ni kanan diri nga nangundang og trabaho. Ngano ang rason? Kay para siya mo'y mag-admit naman sa ilang bugtong anak. Nay ginikanan diri ina nangabroad ngano man para sa ilang mga anak. So, I said, the Ten Commandments is divided into 2 sections. The first 4 commandments is about our relationship to God. And the foundation is, there shall be no other gods. Do not make any other God. Worship only one God. But in our relationship with our parents, with others, ang foundation nila, everyone, nasa panimalay. O ang sorti sa muna ng foundation, nagpahisgot kini sa responsibilidad sa mga anak. Unya sa fifth commandments, unya sa Exodus chapter 20 and verse 12, children, honor thy father and mother. Monay foundation. And in fact and in truth, I read it, kanong word na honor, when it refers to the parents, it is repeated, I think, 9 times in the Bible, and specifically, it was repeated much in the New Testament. To honor children, honor thy mother. Kinsi mga children diri. So, very quickly, kay mo man ipadulngan, ug ang nalipay ko kay murag dali ra atong minsay karon. So first in this message this morning, let us define what the word honor. The word honor. Ug akong gisulat ni, ug akong gusto nga basahon ug maayo ni. Akong basahon. Di ko ganahan sa mubasa kung nagawali ko o bisan naga-speech ko. Pero for the sake nga gusto na kong mabutang ganig maayo sa atong una. What the word honor? Kay kini ang foundation. Exodus chapter, kung tanaw niyo sa Exodus chapter 20 and in verse 12, ang iyang foundation of as willingly to others is about children. And the command is honor thy father and mother. Honor thy father and mother. So, the word honor, what is the word honor niya? The word honor is a Hebrew word which means heavy or weight or heaviness. It's a Hebrew word. The word honor is a Hebrew word which means heaviness or weight. It is the word heaviness or weight, which is a Hebrew word for the word honor, is the same word applied or translated to glory. Sundan lang ko kaya akong gikon ni glory. And it is the same word after translated glory in reference to the Lord. Nga ang word nga honor di ay simply means a Hebrew word which means heavy or weight. And it simply means translated into the word glory, in which that word glory now is to what we use in reference to the Lord. So that we made mention about to glorify God. And then to glorify the Lord is to glorify the Lord is the utmost weight or significance to who He is and what He was, or who He is and who He was. Nga ang pasabot niya, magit ko ninyo, kang katong honor ba? Kung gusto nga. Nga kinido na siya kabugaton. Nga iyang sama sa kabugaton, nga ang iyang ginapasabot na nga sa when we apply to the Lord, it is simply means to glory, and which we now apply to the Lord, it is to glorify God. And when we use to glorify God, it is because of who God is and who He was to us. Muna nga atong ginahimaya ang Ginoo, atong ginaglorify ang Ginoo, tungod kay kinsa siya
og unsay iyang nahimo sa tuwa. And that when we use it, and the word honor, and when we use it in reference to the Greek word, again, it means it has value. To honor, therefore, something, when you honor something, doon ay value, or because he is valuable. Magit ninyo? Therefore, when we say to honor thy mother, simply means that your mother had much value or is valuable to you. Magit ko ninyo? Nga kung imong tanawon karon, daghang mga anak nga sama sa ilang pagtagad silang hidikanan, makita nimo kung doon na bagyod na siya'y value. Magit nimo? Now, when we say that when a children honor their mother, therefore, he understand that this mother, doon na inahimo, kinsa ni siya, ug na siya inahimo siya, muna siya, karon nga doon na value sa kuha. Sa ato pa, kay doon na value, ako ni siyang ampingan. Magit ninyo? So, kung i-apply ni mo rin sa itong mga kabataan karon, when you speak, sa atong gabito niya, children, honor thy mother. Sa ato pa, doon na, when you do it, you understand that he had, doon na siya value, weight sa mga, doon na value, tungod kay, kung tungod kay, sa kinsa siya, siyang imong inahan, siya naghago sa mga, o kinsa siya, unsa iyang nahimo sa mga. Nga doon na siya yung mga sakripisyo ba? So, tungod niya na, doon na siya, he is so valuable unto you. To the point that she become precious to you. Masabtan ko ninyo mga young people, mga children, masabtan ko ninyo. Ang pangutan na, ingana ba ang atong pagtagad sa atong mga inahan? Nga they are somebody. They have value for you. Now, sa dihang nagasulti ka na, kamupod mga inahan, tanawa kung sa inyong gihimo sa inyong mga anak. Timan itong magsipon imong anak, mag-ubo imong anak ko. Tanawa to kung mag-ulan, basig mataliksikan. Hinumdum itong inyong, kung mag-atog iskwelan nga, imong ay hatod-hatod. To honor thy mother, simply means because you understand who she is and what she had done to you, so that mother is so valuable for you. And the word valuable now could be applied to a gold, precious things that are heavy. Okay, Ramo? So, I hope you understand the word honor. So, when I said you understand, so therefore, the question is, do you honor your mother? Is he or is she valuable to you? Is she so precious to you? Mo to nga dili gyud naglagot ko tong 2 times Olympic. I could say that he is bastos nga anak. Pagkaulo-ulo lang. I am what I am today because of my mother. Bisag mag-unsa ka. Daghang mga tao nga ingani. No say makiglambigit lang siya sa imo kay na siya makuha sa imo. Kung wala na biyan ka. That could be tolerable. Pero kuy daw kung dunay anak nga sama ni anak pag napuslan na ginakanbiyanan, that is shame on you. So with that understanding of the word definition of honor, then the next question in regards to this message is that how do we could honor our mothers specifically? In what way could we honor our mother?
Unsang pamagi. Now, doon ako'y wali. First is that as a young boy, on a young girl, listen very carefully. You could honor your mother by obeying their instruction and submitting to their desire or command. Sa atong mga batanon, we have defined the word honor this time is, how could we honor our mothers specifically? Now, as a young girl or a young boy, you could honor your mother or parents dito lang by obeying their instruction and submitting to their command. Doon tayong people diri nga gikaistorya sa ato ang akong asawa. Iyang gisultihan ba nga, ganong nanguyab, ganong sa gawas man ka manguyab. Ganong dili man ka diri manguyab sa mga miyembro simbahan. Abi mo siyang tuyang patubag. Di ko, ano man, na si pastor, musulti bilayo na nga, manguyab na ka. Di pa manggani ka kapalit og white rabbit, gikan sa imong kaugalingong bulsa. As far as still you are dependent to your parent, you have no right but to obey and to submit your mother or father. I always say this. Og ingani akong principle kanadto sa akong mga anak. Nga kung ikaw di ka kapalit og white rabbit gikan sa kaugalingon nimong bulsa paningkamot, you have no right but to submit and to obey and to submit to your parent. For young men. Di pamanggani ka kapalit o gasolina, you have no right but to submit, to obey and submit to your parent. Ay, mga kwan nga mo, di pagkapalit o pagkakuan, nag-uyab-uyab na, mag-rebel din na. Ako man na konsulti, kung nga ka, hawak ka. We have, nga ko kanad to eh. Ano man, it is, if you go against your parent, as a young boy, I said, your right is only for me, period, as the Bible teaches, is to submit, to obey and submit to your parents. Why? Because that is the command of God. Tanawa, tagang mga batanon nga murag ako layo sahay. Kung kuhan ko, kung tinulon, luod ka ayo mo eh. Uyab-uyab na. Mga ayo dayo pang kuhan dito sa kang mama. Pang date-date. Mga ayo pasikat-sikat. Yun, masuko kung dili hatagan. Shame on you. Tanawa sa Colossians chapter 3 verse 20. Colossians chapter 3 verse 20. Notice what it says niya. Children, obey your parents in all things. The children here, dili itong mga kuan yun. As far as naka sa puder sa imong ginikanan, children ka. Nya, children, obey your parents in all things. Nya, for this is the will pleasing unto the Lord. Obey your parents in all things. What that mean? Wala yung nabirin para sa imuha. I've been a parent. Ayun ako, kung din tayo sa subject about mother, akong mama, kwanto akong mama, sa among magsun, ako lang nakahumag-eskwela. Pero why? Because I show interest in studying. Muli ko kanadto pag June man ang eskwela na mo kanadto. June, December, harvest na mo. Magpalit na akong mama og baboy. Usahay, 2-3. Iyan ang padakon para sa June na ako'y pang-eskwela. Ang akong ginapot pasabot ba? I am what I am today, tungkol sa iya, ha? Karon, mo to doon ay, I think, professor to sa Windsor. Kunya, I am amazed in America, and even in this country, and in this place, that many parents
are very obedient to their children. Sa kayo ra pud ninyo. So that first, what is the means or how could the children obey their parents? Yes, honor their parents. They have to obey their instruction and submit to their correction. Tanawa sa Proverbs chapter 1. Proverbs chapter 1 and in verse 8 to verse 9. Notice what it says here. Kung mong basahon ng Proverbs, sinulat ni sa the wisest man, ang Solomon. And in chapter 1, binhin niya gisulti dayon ang, and I would like to read, sa verse 3. But specifically sa verse 8. Okay lang mo? Gawas sa mga young people siguro. Pero dili, that is your duty. I'm teaching you. Someday you will be mothers and you will be fathers. You will feel it. Kasi ako, natay mga kaibalo ko doon, tayo mga membro din, nag-grieve ilang kasing-kasing. So, tanong sa verse 3 niya, to receive the instruction of wisdom, justice, and judgment, and equity, to give certainty to the simple, to the young man, knowledge and discretion. A wise man will hear and will increase learning, and a man of understanding shall attain unto wise counsel. To understand a proverb and the interpretation of the words of the wise and their dark sayings, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Tanawa sa verse 8 to verse 9. My son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother. Kasagaran, hear the instruction of their father and forsake not the law of them. Kasagaran ka na ito. May numdum ko. Sana yung akong sa father. Musulot ko sa hoy, tarungan niyo ha, pamitayin yung mama. Soy, pamitayin yung mama ha, bimo. Then yung ang mama din na, ayaw mo pagkuhan ha, ayaw mo na nagkang ayaw. Mauna dito. Then notice sa verse 9. Yung niya sa verse 9 niya, for this shall be an ornament of grace unto thy head, and chains about thy neck. I said, I have a mother nga murag Espanyol, brad. Kung kanimayang people, kung kadto yung mama, but lang. Pero muna ako, nakopyahan po na ako na. Akong anak ka na to. Kani akong mga anak nag-agi ni sa akong pagka-instricto. Si Jongjong ka na to, katong mga bagong kwaya. Isang pa na ako si Jongjong niya. Ang akong anak ka lalaki. Then, kung saan man to, pastor, siya gihing mga di na ako pwede. Si Maymay. Basta si Maymay. Maymay diha ka na to. Pero namali ko ato. Pero doon na kayo nga alas 8 uli na. Kadto nagapraktikum pa man to siya. Dugay lang na human. Gisiradan ako na, gilak na ako na diha. Basta nag-update. Mo, ginistoryahan man siguro mo at niya. Akat-kat siya dito eh. Grabe ka, pastor. Dili eh. Wala kay kaluoy, pastor. Dili eh. Muna itudo sa pulong sa Ginoo. Yung niya, refuse the rod, then they will be. So, when you were still young, I said, kung kamo mga bata pa, muna nga kita pong mga ginikanan, mutudlo yun. Kay, nangagi naman ta sa pagkabatanon. Naagi ta, ug makasabot ganit ta pud sa ilaha. Para sa ako, mugong istorya ko young people, kay balo ko na. Very critical ang edad nga 15 hangtod 19. 18 critical kaya na sa mga batanon, labi na bisag laki. I understand that. Dana tayong people diri nga gusto magpamembro choir. Ang dili. Ayaw ka ato sa operation, ayaw, di ka pwede.
Dili. So, I'm speaking to you children. Muna, tanawa sa Proverbs, sa Ephesians chapter 6 now, and in verse 1. Chapter 6 in verse 1 to verse 3. Very familiar passage niya. Children, obey your parents in the Lord. I said, as a children or a young one or a young girl, you could honor and will honor your parent by way of obeying and submitting to their correction. So muna ingon niya, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. I studied great men in the Bible. And those great men in the Bible, kasagaran, almost 99% sila, mga obedient silang maginikanan. O kasagaran sa mga mayong king sa Biblia, kung imong basahon sa Biblia, ang mga mayong king, dunay kanunay reference sa ilang inahan. Asa, maminsyon ayang mama. Solomon, maminsyon niyang mama. So that when you are still young, I said, it is your duty to honor your parent, and you could honor them by obeying and submitting to their correction. Amen? Kadaghanan sa mga bata ron, I'm sorry, pero dili gusto magpakorek. Daghang mga young people ron, akong ginobserbahan, isnabon lang ilang mga ginikanan. Daghang mga batanon karon nga mga arrogante sa ilang mga ginikanan. And that's very sad. Dili na biblical. Dili na Kristohanon nga batasan. Second, how to honor, as we had defined the word honor. Second, as a young man, or matawag nga mga professional na mga anak. You could honor your parent by your respecting and treating them with love and care. Listen, daghang mga anak nga kandihang nahimo na silang professional. Doon kasagaran ra ba ang nagpa-eskwela sila nga ginikanan usahay college o wala gyud ka eskwela usahay. Para kang Walter. Ayaw tingol mga brad. Ayaw kakuan. Pero dili bot pasabot nga nganan yung gikanan, then murag professional na mo nga mga bastos na mo. Dili. The command of the word of God is to honor thy mother. That is the foundation of our relationship to mankind. Mo gyud ang foundation. And you could honor your mother or parents as kamo mga tigulang-tigulang na nga mga professional by your respecting. Kanadtong bata pa mo, obey and submit. Karong mga professional na mo, respetuha sila. Daghang mga anak nga sa dihang mga kuan na sila, nga mura na sila ni maludlog ginikanan. Maybe that could be, pero ayaw po palabi po ninyo maayo. Salamat ko, doon na tayong people diri. Na I heard nga, mupalit daw siya sakyanan. Wapo ni kasulti sa ko, kung ni nagsultihan sa uban. Pero kung nag-aandang, okay lang din. Anong mupalit naman siya? Kay doon isa siyang papa o mama pastor na magsimbo. Yang gamiton daw to para sa balit daw siya sakyanan. Para sa iyang mama o papa. Wonderful. Moto yung papa o. Pagtindog ko, brad. Kana, nang nagsakyanan o. Kaya driver lang tug motor. Driver tug motor. Pero, mo tayo nagpa-eskwela itong professor na karon. Pero gwapo na nga gesture.
doon na tayo, dili ko madto sa gawas, doon na tayo membo diri. Gipa-eskwela og sayang ginikanan, og class, nga desire, class nga eskwelahan, kay sapian man sila kanadto sa Cebu. Gipa-eskwela sa Cebu. Graduate siya. Pag-graduate niya, ning adto yang papa. Ang iyang gihimo, gibutang niya ang papa sa iyang boarding house. Wala niya. To make the story short, gikaulaw niya ang papa. Ay ang papa, nag-istorya ko sa kuha. Grabe, what a hurt. Shorty niya to. Ako sir, pag-graduate na ako, akong mama, kagunit yun sa kang secretary Onopri Corpus. Motoy ko sa deep education minister ka na to. Huwag nakalamano siya kang adidi mo. I said, as a grown-up child, or who you are, as far as you are a children, you could honor your parent by your respecting them and loving them. Muna nga, kanuna akong nasulti dali. Kanadtong bata pa mo, ang tuition ninyo, taga-kinsina. Libo-libo. Kinsina na. So sa kabulan, ay dako eh. Pagka na professional mo, mag-birthday yung mama, di man gani mo makahatag og cake. Shame on you. Muna ingon ako, kung kamo na po, nga professional mo, birthday, litsonin yung mama. Pila lang ng litson sa pila ka tuig nagsakripisyo sa inyo. Kasi. Na mga anak ko sa nga they're very sad. And this is true. Nasa diyang nahimong professional na, wala na sino. Pasalamat si Gladys. Si Gladys, bisag ang papa, na ako questionable ang papa, pero grabing respeto aning bata sa iyang papa. Bisag katong si ma'am. I said, ang maayong anak, di makita ayang pagkamayo, una sa tanan, siyang panimalay. Dili sa iyang kung unsay ang association, dili. Kaya said, the foundation of every relationship in human, sa tuwa, magbase na sa panimalay. O mo na ang primero nga balaod o commandment na gihatag sino sa Exodus chapter 20, ang verse 12 niya, honor thy father and mother. Foundation yun na, nga usay, nato makita. Muna ingani, daghang mga, mga bastos ng mga tao. Amen. Now, tanawa. In 1 Kings chapter 2 and in verse 19. 1 Kings chapter 2 and in verse 19. Tanawa si Solomon. Katong nagsulti ganiya nga remember the instruction of your father and forget not the law of your mother. Tanawa sa 1 Kings chapter 2 verse 19. Unya, Bathsheba therefore went unto King Solomon to speak unto him for Adonijah. And the king rose up to meet her and bowed himself unto her, and sat down on his throne, and caused a seat to be set for the king's mother, and she sat on his right hand. Kung sa ibut pa sa butani, at that time Solomon, ang mga tao magluhod sa iya. Walay, as a king, he was so respected. Nga mangluhod, pero sa kadag, for thousands of people that he ruled, doon na po'y usa nga dito siya muluhod. Siyang mama. He was a great king. He was the wisest king. And he wrote the book of Proverbs. But muna nga ang book of Proverbs, dagkang mga pagtulunan dito about parenting, about family, relationship, and marriage, and about children, mga children ang pagtulo.
kay din na-experience niya siyang kaugalingon. That when reference niyang mama, kurog siya. Luhod siya. Third, how could we honor our parents, mother? Young people, you could honor them by obeying and submitting to their correction. For those older na, professional or unsan naka, even bisang nangasawa na ka, you could honor them by your respecting them. Nga ni, daghang mga anak nga usahay, kaya yun sinon lang nila nga balibaran ang hangyo silang mainahan o gamahan. Adag, sulay ragod ninyo, pag hangyo mo, kamo mama, hangyo ay inyo mana. Sulay ragod. Ay, sorry, mama po rin, pasagdilan ko rin, lagi yun. Pero sa ilang panahon ka na ito, maghangyo sila sa imo, magkabuang-buang, yung taon ka, mangutang ka pa. Walay balansin. Maribel, ano sa'y tanaw ni mo, Bill? Ha? Kanadto, magkabuang-buang ka, grabe, magpakimaluoy pagod ka, para lang mahatag itong iyang ginapdiman sa imo. Pangayo, karon, ikaw daw, sulay daw sila. Kasi mama, niya lang ko na mama, wala, di man na importante mo. Wala yun. Lupig yun tani. Third, as you go older, you could honor your parent by caring after them. Sa diyang sila na po magkatigulang, you could show your honor. Ako nang gidefine og mayo ng honor. You could show your honor, your respect, love, and even devotion for your parent, mother specifically, by taking care of them. Doon ako'y kaila ka na ito. Huwag na po sa Facebook. Nga iyang ibutang dito nga, in my days, nagpadako ko, ako rin usakan na ito, nagpadako ko, wala ka mga bata. Napadako na ako, napatutoy na ako, napakaw, karon ako, walo, bisag ko siya. Doon na tayo membro diri ka na ito, di na puta mong gawas. Nga tigulang na yung mama at that time, 80 naman siguro to. Unom sila. Then nagalalis sila. Kung kinsay mo timan sa mama. Then siya kay Christian siya gatiman-timan. Then ako ingani brad ang bata. Meeting mo, nya schedule mo. Unuman mo. January, kang Pedro, kang February, unong bahin mo. Kaya pareha mong gipatutoy, pareha mong gipakaon, pareha mong gatiman ba ya, sabra rabi mo tanan. Then mga professional, muna, bahinan ninyo. Nag-meeting siya, itong gikuha kong advice. Then naiuban nga ako, busy man kong kwan. Di na lang sa imo ha, pero mabayad ko ni mo kung pilay bagas doon sa kwan. Ang uban na nga to. Na siya kay siya may butan. Niyang gikuha ang sa kabulan. Say bayad. Dahil kasagaran po, kay mga unbelievers ng uban, makaadto yung mama dito, igo lang way simana, balik na po. Uy, kamo yung people, napa mo'y hunang-huna na? Napa mo'y hunang-huna nga kung matigulang inyong mama? Nawingani. In my introduction, ambot lang ha, pero in my introduction, while I'm still schooling ka na to, nagyod sa akong una nga kwakon yun na akong mama kung mapwisto na ko.
Mo to, gikag Sambuanga pagadian, pag nakadabaw, nakapisto na ako, gikuha na akong mama. Namatay akong mama sa akong pagatiman. Di lang akong mama, astang mama sa og papa sa akong asawa. Nya na kay si Godwin ang una-una niya wala man si Godwin una-una na si Ngobalad. Yung una-una dirit ang iharap ang gyud. Kadagang mayang people yung una-una dito lang gyud. Wa gyud siya nga mapisto ko akong mama papa diri na pud ako na pud silang balusan. Daghang mga usay pod kamo mga ginikanan inyong ginakonsente inyong mga anak. Ato ning pakunan po pero maangunaw na sa anak pod dito na. Pagka napisto na kamo karon na doon ako ikauban sa opisina kanadto. Hipi na ko siya. Hipi gyud ako. Nag-adto ko silang one time iya kong gipadto siyang balay kay nato gipakuha niya. To make the story short abi nimo, iyang mama murag iro nga iyang gibutang og kulungan. Ang balay nila hagdanan yung balay. Na kay balong po iyang di ana na ang mama. Tanaw ko. Grabe. Hipi na ako to. Tanawa. 1 Timothy chapter 5. Muna nga doon na tayo membro nga taga nabuntukan sa dayang nimbiya yang papa ako yung siya kagbalik-balik ayaw pasagdi mo ma'am. Ayaw pasagdi mo. 1 Timothy chapter 5. Tanawa sa verse 4 o verse 8. Unya, but if any widow have children or nephews, let them learn first to show pity at home and to require their parents, for that is good and acceptable before God. Ang ginatudlo niya diri, widow o kung mga aged na. Nga ang ginatudlo niya na kamong mga batanon o kamong nanan sa mga atimanan ninyo siya. The notice in verse 8. But if any provide not for his own, and especially for those of his own house, he hath denied the faith and is worse than an infidel. Worse than an infidel. Honor their mother. Gatanaw ko diri kang Mambiki. Gatanaw ko kang Ma'am Clemencia. Nagatanaw ko din sa atong mga widows. Nagatanaw ko sa mga mothers din. Kamu bisag dili mo widow kan kay balo mo unsay ginikanan. Mother. Kay balo mo unsay inyong sakripisyo. Kay balo mo unsay inyong gihimo para sila. Kamu mayang people di siguro pod ninyo ni masabot. Pero mo na ang purpose nga nun ni atong ginawali. Unsay ibot imong pasabot pastor. Listen. I have cared for my mother until death. Sa ako'y nagpalubong. Na din ako sa resurrection. Ang akong mga in-laws na ako, tuwa dito sa Insular, sa Davao Memorial. Ingani. Sabi ninyo, kung mamati mo, sa dayang maghuna-huna ako, sabi ninyo, sa akong masulti sa mga kalingon, kulang ang akong pagtagad sa ila. Pamati mo. Ingon ako, dinhi namatay sa akong puder, akong mama. Ako'y nag-atiman sa ila. Sa diyang na-disgrasya akong mama sa akong balay sa Davao, na-slide siya. Di na makuha. Akong gikuha siya, gidala na ako dali. Kung gipatiman. Pero hasta akong mga indos. Pero abinin mo karon kung maghuna-huna ako. Usay magkuhan, Lord, nang pasayluwagid ko. Kulang na akong pagtagad sa inyo. Nasabtan ko ninyo. Nga di ninyo mabalusan bisag unsa pa ang nahimo sa inyong mga mama. But it is enough kung buhi pa sila kini nga message para sa inyo.
I said again, doon na ito'y gilubong ka na ito, na inahan. Paglubong niya, paglubong, ini kamatay hilak-hilak. Sagit-sagit og I love you. Shame on you. Lastly, now don't go wrong on this. Lastly, children should seek to honor their mother and parents, even if they have done something wrong. Ano ba po ninyo? Children should honor their parents, even if they have done something wrong. Ang buko sa mga dili o yung perfect po po ang kapag mo. Dili perfect. Ingani. Dili simbahan ka natin. Huwag pa rin natin. Nawadaan po o kwarta. Pero wala ko magdikoan na serious na itong mawadaan. Dato ang kwarta ko sa ito, pero yung simbahan. Dahil hindi simbahan, ang mabilin dili ka na ito, ako lang datong anak talaga. Hawa na ilahin. Ikasab anak ko siya. Kanto ba? Ikasab anin ako. Anak ko. Di ay dilit siya ang nagkaawa. I-interact na mo, din akong giikon pa. Kasagaran ng mawadan ko, taga-Merkulis, grabe din ko ni Manong Dumanda, taga-Merkulis kumawadan. Mo ko, pagka 1 Merkulis, akong i-interact, doon na yung mga minay kayo sa akin, nabantay mo na. Pag Merkulis na rin, Merkulis naman nila, mangluhod man ta nila, magbira ko nila, mangluhod man. Manaog niya ito siya, katulad ang manaog. Kaya mo ka rin Dili dahil ako. Pero ako lang nagsamahan, na insulto, napakarawan ko. Sana ngayon manan. Honor thy mother for you. Even if we are wrong. Ano man, kung ano man good na, wala man good na isuting nga, honor your mother when he is good or when she is good. Or wala man na isuting nga, honor your mother kung hatagan kanya ang paro na daghan. Kung kanunay kanya hatagan. Kundi at all times, at all season. Sometimes they get wrong, but it doesn't mean that you will not honor, respect. That is your obligation. And above all, it is the command of God that when you disobey God, ang inang Diyos, ang inang Diyos. Dili sa pastor dagang panangan. Pagto, grabe kung akong nasaba. Iwa man budain. Pero, yun nga pag ang papa na ba itong bataan, yun niya kung gusto nga, makawalawan ko itong papa. Iyang ingon, nagkadumog ng siguro ko rin. Kamu, karuna. Kung akong anak pa na, kaya ko yung gusto ko ba? Kung akong anak pa na, akong ihakbong din. Ang nakita ko pa iya man din na kagawatan. Sometimes that there is no such perfect mother. But the good thing is, thank God, bisa 15 yung mama kay mga mama.
is the first commandment of about our relationship with humanity. And it is the foundation, for we are our children. Kung ang among pagka-Kristohanon, among pagka-Diyos, diri masubayan. For it is human. That if we could not honor our parents, kung nakauban-uban namo, kung nakikipaluming mo sila nagpadako, kung siya nag-nurture, nag-ampli, nagpa-eskwela, hindi na mo na yung mga honor, how much could be honor value? Hindi na mo. If we don't even honor our parents, then how could we be a good citizen in this country? Pero karangin kami, nakatong mga tutulungan ng pamamagunan, gumagamit ng as a children, we could honor our parents, our mother, by way of obeying and submitting to their direction and to their advices. As an old children, we could honor our parents by way of respecting. Kabisan siguro na sila, mula po ang espiritu na mayroong ebidensya na kami nahigit mo kanina kung na kami nagasukuman sa imong suko. Tabay kami ng anulat mo, magamit ko sa reciprocate sa mga kamay. Nasa ako silang tinan, parang na silang sa pangkatuhangan. Bless us to be blessing the nation is out, I pray. In Jesus' name. It's one, I think, kung namin mga kadri, I advise you. You need to honor.
Mother's Day, our mothers at this video silang outing sa akin. Umulan na desisyon ko nga ako ipaihaw ang inyong kami. Pero ako yung palit ko, kismi. Kaya mga pirma ng mga fathers, abot mo, kismi ito. Butan ninyo ang 8,000. Butan ninyo ang 8,000, ulian po ko ninyo, kaya po ninyo. Mothers outing, katong gusto mga mothers, join us. Kaya nag-solicit ng mga mothers, kilomilong na po ko. Then, murag, naluoy man ko sa mga mothers. Atong ihawon na ko itong pinakadako na kanding, pero paulian na ko ito, muamot-amot ang mga men. Katong mauban, nga balik, ulian ito ninyo, mga feel good mo. Amen? Mothers are invited. Join once in a year, Ramani. Kamay na lang nga kan pato mga pulutok kung ano to nga kanding. Okay, let us be seated for a while. Please lang ha mo pantagamay. Overtime tagamay. As a mother, as a kanunay nga mo na atong pamagib ni Mother Sunday. Nga doon na tayo ginahatagag mga acknowledgement sa itong mothers. By the way, we have 42 mothers. Let's give a hand of applause para sa itong and para sa inyo ang mga anak na dinig, children, obey your father and mother. Honor. Then, this time let us recognize atong mga mothers. First, the oldest mother in Christ. What was about oldest mother? Dugay na ni nga siya una-una nga na luwas sa ato di karon. She is now 78 years old. Goes to oldest mother in Christ, goes to Mambiki Kuligado. Kung nga pa ning muna kung nga yang mama sang yang apo na diri ati man tao ninyo si Ma'am Vicky. Ma'am Vicky is very good mother ni si Ma'am Vicky. Every mother is very good. Dapat kung narang tatlo yung mga ginikana anak ati man na inyong inahan tawon, please. That is your obligation. Asa diri? Ang the best. Sa iba mo. Sa iba mo. Next, the youngest mother in Christ, Ma'am Angeli Buntirao. And youngest mother, muna yung kinama, kung sa Kristohanon pa, muna bago pa. Ang tanggal na mother with the most children present. Pinakadaghan ni siya na, muna daghan yun ni siya na. Si Ma'am Lucy Celeste. Nang loon na ba ni? Nang loon ni sa yung Facebook niya, di na daw siya magbutar. Ano man? Di daw siya magbutar, ano man. Daghan ni siya, pagdindog daw mga anak ni Juan Parabit, ang mga Piliste, panindog daw mo. Muna sila yung magkampanya. Basta mga po. Oh, daghan pala mga po. Mothers, every bird mother. Uy, Ma'am Josephine o si Ma'am Elsa. Papo na yun sa Father Sunday, maging ani po ito. Kailangan na po tayo madawatan pa.
At this time, ako ginangyo ang mga mothers to stand up and come upstairs. Magpa-picture ta and you'll be receiving each one a token. Children, obey your parents. Honor your mother. Love your mother. Ang pingi, palangga yung mama mo. Oh. Atong palagpakan atong mga mama. Mga mothers. Mothers are builders. Builders. Mama, kung gusto ko lang sila mga anak, nagkano kayo ta? Yes, matokin. So, we have 42 mothers. Oh, doon, ayaw kalimot na tayo outing karong 26 to 27. Then mag-donate o ang men o sa kambing, sa kambing. Para bibo. Magkilaw-kilaw daw tayo. Okay, ang round of applause, then afterwards, salamat ka sa Ginoo. Okay, at this time, let us all stand up please for a closing prayer. Our dear Heavenly Father, Lord, we thank thee so much for this church that you have given us, in which these are mothers that stand before thee. They are godly mothers, and they are builder of families and even sons and daughters. Help them grow, mubarog sila diya sa pulong, and help, Father, ang mga anak, ang among mga children in this church, and even children in the family of these mothers, that they may learn to honor them, to love them, to care for them, to respect. Lord, you have your word, and we love you, because that word is the one that gives us understanding on how we build a strong relationship in the family by obeying thee. And when we obey thy word, then we could apply it to our loved ones, especially to mothers. Lord, liguna among panimalay, liguna ang matag-usap. Ug salamat sa minsay. Bani kami bisan sa mong pagpanguli karon sa ngalan ni Jesus. Amen.